Matindi na po agad ang pinawalang idea ni Grandmaster Wesley So sa round 1 pa lang ng Blitz event dito po sa Grand Chess Tour St. Louis. Rapid and Blitz, kalaban niya po yung tumalo sa kanya sa may Rapid event, winning siya doon, na si Grandmaster Jordan Van Poris, yung pinagkakalat nilang kamukha ko daw pero hindi natin kayang tanggapin. Lamang tayo dyan eh. Anyway, puti po dito si Grandmaster Wesley So. Ang time control ay 5 minutes plus 2 seconds increment. Ang tinira ni Wesley, E4. Sinagot po yan ng E5. Tapos knight lang po sa C3. Ito yung tinatawag nilang Vienna game. Ang idea po ng knight C3, bakit hindi inuna yung knight F3? Kasi knight F3 yung common, diba? Meron po kasing idea dito na later on, dahil dinelade mo yung knight to F3, maaari kang mag-F4 agad-agad bago mo in-knight F3. Isa pa pong reason, may mga idea din po ito na nag-G3, nag-Bishop G2, dito pumupunta yung kabayo, tapos nagkakasling. Yan po yung reason kaya inuuna po yung kabayo minsan. Yan po yung Vienna game eh. Anyway, ang ginawa po is nag-knight to F6. Tapos si Wesley, nag-D4. Ito yung tinatawag nilang Vienna game na Falk Beer variation. So, ang pinaka-idea, kaya pala inuna ito, ang gusto ni Wesley mag-castling sa queen side. So, minamadaling ilabas yung mga pyesa sa queen side para makapag-castling. Kasi dito kakainin mo yan eh. And then, pagka-capture, knight lang po sa C6, natempuan yung reyna, pero okay lang, yan talaga plano niya eh. Ayan o, pagka-queen to C4, ang next move, gagalaw ito, and then makakapag-castling na para magulo yung laban. So, napakaganda ng opening choice ni Wesley. Talagang gustong manalo at gustong makabawi kasi tinalo siya nito ni Van Poris sa Rapid eh. Ngayon, pagka-queen to C4, nag-A6 lang. Ang A6, since naramdaman ni Van Poris, teka lang Brad, gusto mo mag-casting sa queen side, bobombahin na kita dyan. Ataking kita ng pawn. Total yung king ko safe pa naman ng konti sa gitna eh. Madali namang ilabas yan ganun eh. Gusto ko din kasi pagka B4 ko, yung queen mo lalayo, dito ko ilalagay yan eh. Yan yung kanyang plano. Pero ito pala yung naitira na before. At ang karamihang tira o kadalasang ginawa pagkatira po ng A6 ay nag-bishop to F4 ang puti. Pero si Wesley, tumira po ng tinatawag nating novelty kasi first time nagamit sa torneo, siya po ay nag-bishop to G5. Ayun, novelty instead na simple development dito, pinin niya po yung kabayo. Ngayon naman si Van Poris, nag-B5 na nga, hinataw yung reyna, napatakbo sa may D3, and then nag-bishop to E7. Tamang develop lang na hindi po nagustuhan ng engine. Ano bang number 1 engine move? Equal lang daw po ito kung susunditin mo yan eh. Sundot. Pagka ganun pusong ganun. Parehong bumuka yung yung mga pawn, queen side, king side. Yan ang pinapatira ng engine. Tapos yung bishop, dito pupunta para may tutok. Yun ang gustong gawin ng engine. Pero ang ginawa nga po ay nag-bishop to E7 na kinaslingan lang ni Wesley and then nag-castling na din. At eto na po, magsisimula na yung bombahan. Kasi pagkatira po ng castling, Wesley So nag-H5 or H4, aatake sa may king side na sinagot ng tamang D6 lang para naman po makalabas itong bishop. Malamang ilalagay po dito. Tingnan natin kung ano ginawa. Pagka D6, nag-F3 si Wesley, mali pa daw yan. Grabe kang mali yan. Ibalik ko lang Alam nyo, ang pinapatira ng engine, F4. Pero yung ginawa ni Wesley, tingin ko po, yung F4, alam niyo kung para saan, to prevent the knight E5. Pero eto kasing F3, kailangan ito para mabuo mo yung pawn storm eh. Hindi ka kasi makapag G4 para tuloy-tuloy nang makaatake dahil dalawa po ang nakatutok na pyesa. Kaya in F3 yan ni Wesley. Ayan At pagka F3 niya, si Van Poris, sabi ng engine, dapat daw mag knight to E5, hitting the queen, matempuhan eh. Kagandahan pa pala niyan. Pag wala siya sa F4, hindi siya makasegue dito. Yung mga threat na ganyan, mawawala, no? Anyway, hindi po nag-knight E5. Ito pong si Van Poris. Ang tinira niya, normal development lang na kung saan, ayan na, pagka bishop to E6, nag-king move muna. May threat po kasi yan, tulak, tas malilibre ito. Kaya kinembutan muna ng hari eh. Pagkakembot ng hari, nag-knight to E7, pinapalit lang yung bishop, no? Tapos yung knight tatalon dito sa C5, hahataw sa reyna, sabi ni Wesley,
Knight develop lang ako, bahala ka sa buhay mo. Eto naman si Vanporis, teka lang sir, pag tinignan mo mabuti, parang 1 pawn down ka dyan ah. Kasi pwedeng kainin yung kabayo na ginawa at mali pala yun. Siyempre, babawiin mo. Tapos capture na naman sa bishop, babawiin mo. And then queen takes to g5, 1 pawn up. Pero alam nyo ba, kahit 1 pawn up, ito pong posisyon ay lamang na daw po sa puti. Kasi grabe po ang mga nabuksan. Nabuksan po ang H-file, may pressure doon. Nawala yung mga bishop, yung knight pwedeng tumalon sa may d5 na ginawa ni Wesley. May pressure dito. Ang matinding kasunod, F4 agad-agad, tuloy-tuloy ang magiging atake. Yan po ang nangyayari. Anyway, si Vanporis, sabi niya hindi ko didepensahan yung C7. Ang gagawin ko counterplay, atake sa Reyna. Na kung saan ginalaw lang ang Reyna sa may C3, umiwas baga. Ang threat niya, magbi-B4. Pag gumalaw ito, bagsak yung isa. Kaya nga po napilitan niyan hamunin. Tama nga naman. Pag lamang ka po ng material, like in this situation, lamang ng pawn si Vanporis, pag napalit yung Reyna, lamang sa endgame yan, masasabi nating winning. Yun nga lang, no, pag kinapture mo yan, knight takes or pawn takes, may capture dito, bawi. Pero okay lang yon, at least yung king mo safe na. Very important yan, tandaan nyo, pag kayo po ay inaatake o nakakatakot yung posisyon ng inyong king, ipalit nyo po yung pyesa, lalo na yung Reyna. Anyway, pagka queen to e5, alam ni Wesley na hindi niya dapat ipalit, kaya siya ay umiwas. Pagkaiwas niya, nagdepensa naman na medyo mali daw. Mali ang depensa. No? Kasi sabi ni Vanporis, ayaw mong ipalit, i-maintain ko na lang yung aking pawn na kalamangan, pero binigyan ng question mark sa kadahilanan na merong matinding tira. Ito pong puti na nakita ni Grandmaster Wesley So. Ano yun? Tumataginting na F4. Yes, maganda yan, inaatake yung Reyna, pero ang matinding katanungan, coach, libre na naman yung pawn sa may e4. Anong gagawin mo, sir? Abay, lamang na siya masyado. 2 pawn na, yes. Sabihin na natin may counterplay ka, may play ka sa H-file, pero anong mapapala mo? Diba? Depensado nga. Ang nasa isip ko nung una, guys, ito. Ito nasa isip ko nung una. Ang nasa isip ko nung una, baka gusto niya pong kainin yan, and then pagka-takes, titira po siya dito, and once the knight moves away, may pressure dito, no, kakainin. Kaso, nakita ko kasi pwedeng depensahan lang yung knight eh. Ito pa lang isa. Sabi ko, hindi uubra. O, ibalik natin. Sabi ko, anong plano ngayon? Hindi pala uubra yun. Abay, eto matinding plano ni Wesley. Winning na agad pagkatira niya ng napakatinding simpleng bishop to d3 immediately. Tingnan nyo po, binigyan po ng matinding brilliant na evaluation ng engine. Isa-isahin natin kung ano nangyayari, no? Unang-una, yung tiradang ito, hindi pala matakes dahil napunta dyan yung Reyna, mawawala ng depensa. Pangalawa, libre yung kabayo, hindi pala matakes kasi may bishop takes doon, madidiscover. Eto pangatlo, pwede bang kainin yung Reyna? Yes, kinain niya yung Reyna. By the way, walang ibang mapupuntahan yung Reyna kasi makakain yun lagi. Kainin natin yung Reyna. Pag binawi, saka natin to tikman. Pero hindi mo nababawiin yung Reyna eh. May tirada kasing bishop to h7 lang. At pagkatira mo yan, king move, only move, bishop to f5 lang. Siyempre, gagalaw ka na naman. And then eto, saka kakain sa e1. And pagka-take sa may e1, si Vanporis na pa-resign. Bakit po siya nag-resign? Coach, gagalaw lang naman yun, Tore. Goods pa yan.
hindi na goods. Kasi ang kasunod, kahit saan mo to ilagay yung touring to, no? Kahit saan mo yan ilagay, kahit dito pa yan, hamunin mo, talagang ang gagawin matindi. Isang at ikabongbong knight to F6 check. Mapipilitan kang kainin and then checkin. Tapos pag gumending, ayun na. Tapos ang labada matindi yun. Grabe, no? Lupit ni Wesley. So, balik tayo doon. May iba pa. Sabihin natin, bigay na lang yung tore. Magpasingaw. Pero meron bishop to G6. At ang kasunod niyan, matinding rook to H8. Matiboy, walang solusyon. Kaya nag-design na lang. At dahil sa panalo ni Wesley So na yan, magandang simula sa Blitz. Yun nga lang. Pusa, malapit yung yun nga lang no? Nakabawi siya kay Van Poris. Pero sumunod na laban, nabawian siya ni Fabiano Caruana. Di ba tinalo niya si Fabi sa Rapid? Nakabawi sa Blitz. Ang ganda naman ng laban kasi. May pagka-equal lang Ayan, punta tayo dito. Nagkapanikan lang. Equal lang Equal lang Ayan Okay. Ayan, equal lang po ito Ang ginawa, rook check, gumanon. Yun nga lang, 23 seconds, kailangan makita ni Wesley dito yung tamang tira. Kasi po, may threat na si Fabi magro-rook to A7. Okay? Ang threat niya magro-rook to A7, anong meron yari ka. Pag kinapture mo, pass pawn na. Ayan hindi madepensahan. Ngayon, ang ginawa ni Wesley kasi dito is tinulak niya yung pawn. Tinulak niya po yung pawn na blunder. Bago ko po ipakita bakit blunder yan, yung kasi nangyari sa kabuuan laro, may tira dito na mahirap makita, hindi na-miss to ni Wesley 23 seconds, king move lang pala. Ang tanong kasi dyan, Coach, kining movean mo lang, may rook to A7. Diba? Hindi mo pwedeng kainin kasi may capture dun. Pwede pala yan. Kasi pagka takes mo, pag kumapture ka dito, let's say kumain ka, may rook takes to B2, counterplay na tumataginting. Ayan, no? May ganun pala. Hindi madaling makita pag wala kang oras. Kaya ang nangyari dyan, ganito po. Ayun, nag-rook to A7. Hindi niya napansin yung rook to A7. Nasusundutin na siya agad-agad. No? Hindi na ililigtas yung bishop. Siguro naisip niya, ililigtas pa yung bishop, tapos lalapit siya dito Yun yung plano niya, tingin ko Kaso hindi umubra mga sir. Tingin ko yung plano niya gaganon, tas dito, lilipensa pag nag-rook dito. Kaso, anong nangyari? Ayun na nga po. Pagkatira niyan, napilitang i-capture. Kasi hindi po makalapit kakainin, tas kain to, tas malilimas. So, kinapture niya na lang, ganon. At umuwi para dumipensa, pero pagkatira ng bishop doon, walang magawa. No, babagsak talaga. Kinain na lang, takes, angat, capture, takes, and then after simple rook sa may A6, eto yung threat, nag-resign na. Bakit po? Kasi kahit depensahan niya yan na ganyan, dadandahanin ka na. Rook behind yan gaganito na yan. Kahit mapabagsak mo yung pawn, wala ka na magagawa dito sa kabilang side mga sir, mauubos na yan. And then, eventually, kahit nga lumapit dito yung king, tapos ang labada. Ganun mangyayari. At nabawian siya. Ngayon, pagkatapos ni Wesley matalo dyan, kay Fabiano Caruana, talagang matindi si West. Boom! Nanalo kay Lenier Dominguez. So, looking good pa rin. Ayan tinalo niya lang sa time. Natalo sa time, medyo equal pa yan Pero kahit equal kasi yan, medyo nakakatakot yung position ni Lenier medyo nakakatakot. Yung king ata pwedeng lumapit dito Tapos pag nakalapit na yung knight, iikot. Ang problema kasi ng king na ito, hindi makalayo dahil may mga tulak at sacrifice na ganun. So, kailangan pumunta doon yung king na alangan siya dahil din may mga ganun mamaya, may pressure dito, dalawang pass pawn, di ba? So, yun nga lang, natalo sa time. Okay? Dahil sa natalo sa time yan, 2-1 ang score ni Wesley. Game number 4. This is another very important game. Kalaban niya po si Pragnananda. Leading kasi si Prag, di ba? At ang nangyari, nauwi yung game sa tabla. Ayun, Tinirahan lang po siya ng D4 ni Prag. So, ito yung paborito ni Wesley tawag yan? Arash, ayan. So, napalit lang Walang nangyari. Napunta lang po sa endgame.
Oh, napalit lang, oh. Wala. Talagang solid. Si Wesley pa may isolated, eh. So, kaya nung nagkakaganito, tinabla na lang ni Wes. So, natabla si Wesley. And then sa sumunod na laban, anong nangyari? Eto malungkot. Pusang gala. Natalo kay Lebon. Winning si Wesley Sojan. Lamang pa sa oras. Yes, winning na winning. Dito po, oh. Ayan, oh. Balik natin na konti. Ayan, dito siya. Ayan, oh, lamang 38 seconds na lang si Lebon. Samantalang si Wesley 2 minutes pa. Talagang lamang si Wesley. Ngayon, ang best move dito para maipanalo, rook to F1. Tapos, tulak F5. Tapos, pressure yan sa F7. Yan ang tamang tira. Kaso, ang ginawa ni Wesley, nag-capture sa Torre. Ang naging gusto niyang plano is yun, babagsakin yung pawn. Malino nga naman kasi papabagsakin niya talaga yung pawn. Ang lakas ng bishop niya, eh. Oh, ang lakas ng bishop niya. Ang ginawa niyan, gumanon. Ayan, oh, bumagsak yung pawn. Di ba? Umatake muna, threatmate. Tapos napabagsak niya yung pawn. Kaso, kahit palawan po na piyan, no, mahirap ma-evaluate to. Hindi ganun kaganda. Kasi yung mga susunod na threat, malupit na. May mga bishop b6, pagkabalik mo, okay, 1 pawn up ka. Kaso, ayun, naka-counter dito, guys, oh. Kaya gustong F4 na yan, F5 na yan kanina ng engine, eh. Naka-counter, 5 seconds na lang. Pero, oh, nag-rook to F1, gumanon. At dito, matinding blunder ang pinawalan ni Wesley. Tinirahan niya agad, eh, na tina-time attack niya. Oh. Kasi kala mo, napaka-good move na nito. Grabe ka, blunder. Tinira agad, oh. Ayan, oh. Kicking move ka lang kasi. Dapat yan ang best move, eh. Bakit po blunder ito? Ayun, may sacrifice. Pusang gala. Sacrifice, eh. Ayan, losing na. Ayan, may rock takes pa ulit, oh. Naubos. At ayan, losing na. Sayang. Alam nyo, grabe yung laro ni West. Maganda na sana, eh. Parang condition siya. Kaya lang bumigay pa dun, no. Eto, talo na yan, eh. Kasi pag tinulak mo ngayon, babalik dito. Di ka na makatulak. Eto na yung babantayan mo, talo na. Sayang, ganda na ng laro niya, eh, no. Maganda na laro ni West, eh. Ngayon, pagkatalo niya kay Lebon, mainit pa rin si Wesley, kailangan bumaway. Inubos niya naman si Vincent Kimmer. Sinimplihan niya lang si Vincent. Bilisan ko na lang po, no? Flip natin. Ayan, no? Dinahandaan niya lang po ito in endgame. Inikot-ikutan niya lang sa endgame. Parang Magnus style. Yun yung ginawa niya dito, Magnus style. Ayan, no? Equal lang to, eh. Unti-unting improvement lang. Magaling din mag-grind si Wes, eh, no? Girinahin niya ito, eh. Ayan, oh, okay. Inikot-ikutan niya lang, oh. Tatingnan nyo, ha. Paikot-ikot lang. Ayan, binantayan to, eh. Kasi gusto niya ipalit yan dyan. Kaya pag napalit kasi yan dyan, ang ganda ng knight dito, pusang gala. Kaya nga po, ayan, gumagano'n. Bumalik, ayun, nag-blunder na. Segundo na lang kasi, eh. 10 seconds, eh. O 9 seconds. Ayan, nakapasok. Bagsak yung pawn. O, nung bumagsak yung pawn, wala na. Alam na yan. Tamang ikot-ikot pa rin yan. 1 pawn up na yan. Naging 2 na nga yung kalamangan. Sorry, binibilisan ko na lang, ha. Kasi pinapakita ko na lang. Ayan, dahan-dahan. Grinahin to ni Wesley talaga. Dahan-dahan grind. Okay, tapos ang laban, pang! Pagkatira ng knight sacrifice, walang magawa kasi magpo-promote na. So, nanalo si Wesley. Ang nangyari sa kanya, guys, ang tindi ng performance niya, di ba? 3 panalo, 2 talo, 1 tabla. Pero yung last 3 rounds niya, natabla kay Awander Liang, natabla kay Anish Giri, at natabla kay Sindaro. So, ang total standing niya, pagkatapos po ng Blitz event, na day 1, 2 yan, meron pa mamaya Blitz event. Di lang po ako nakapag-live, nakatulog ako, nag-badminton kasi ako, napagod ako, eh. Tapos nag-ML pa kami nung gabi. Ibang ML, eh. Nasa na yung standing, pusang galan. Naguluhan ako, ha. Ano man sinasabi ko? Teka lang, ha. Ayan, ha. Ayan. So, overall po, leading po si Prague with 18 points. Kasi siya yung lamang after Rapid, eh. Si Sindarov 16.5, tapos si Wesley 15. 3 pa ang lamang nahahabulin ni Wesley kay Prague na nanda, no? Ngayon, bakit ganyan umabot? Kasi sa Rapid po, 2 points lamang na ni Prague, eh. Ayan, no? 12 shuttle lang si Wesley. At sa Blitz, tuloy-tuloy ang magandang performance ni Prague. 6 out of 9.
Actually, kung naipanalo ni Wesley yung kay Lebon, ano po siya dun? 6 din si Wesley. 6 out of 9 din sana si Wes. Sayang yung kay Lebon eh. Winning yung kay Lebon. Anyway, ayan po ang naging performance. Si Wesley is 5 points. Hindi naman masama. Ngayon, may nalalabi pa na 9 rounds for Blitz event na sana makahabol si Wesley. Kailangan niya nga lang mangyari, napakagandang performance. Kaya niya naman yun. So, another round pa ng round robin sa Blitz event. 9 rounds pa ulit yun. Pag si Wesley umiscore ng 8 out of 9, tapos si Prag naka 6 points lang. Hindi pala. Naka 5 points lang. 8 out of 9 si Wes. Maghalimaw. Pusang gala. Champion pa si Wes. Kailangan niya maghalimaw. Siguro maglalive ako mamaya. No, magla-live tayo mamaya. Anyway, maraming salamat po sa inyong suporta. Huwag niyo pong kalimutang i-subscribe at i-like at i-follow ang ating YouTube at Facebook. At may TikTok din pala ako, Biyaherong Chess Coach Official, kung gusto niyo i-follow. And also, yung ating pong chess app na Biyaherong Chess Coach application, i-search lang po yun sa may Google, Biyaherong Chess Coach. Lalabas na po yun. Sana po inyong masuportahan. Palabas na din sa Apple this month. We're trying to make sure na lumabas na siya this month sa may Apple. Ayan, maraming pong salamat sa inyong suporta. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.